Una sa ating mga balita, tiniyak na Malacanang na naaayon sa saligang batas ang probisyon ng Bangsamoro Basic Law sa Kongreso. Ayon kay Presidential Spokesperson Edwin Lacerda, handa ang pamahalaan na ipaliwanag ang legalidad ng isinusulong na panukalang batas. Kaugnay nito, sinabi ng kalihim ang kahalagahan ng binaong Peace Council at paglulunsad ng Peace Summit sa bagong Bangsamoro. Ito ay para bigyan ng tamang kaalaman ng publiko hinggil sa BBL. Nag-uulat si Rocky Ignacio mula sa Malacanang, live! Maraming salamat. Nanindigan nga ang Malacanang na salig sa konstitusyon ang isinusulong na Bangsamoro Basic Law. Ipinauubaya na rin ng palasyo sa Kongreso ang pagsuri sa bawat probisyon nito. Handa ang pamahalaan na ipagtanggol ang probisyon ng Bangsamoro Basic Law sa Kongreso. Ipinahayag ito ni Presidential Spokesperson Edwin Lacerda sa report na ilan sa mga kongresista nakitaan umano ng butas ang naturang panukalang batas. Pero gate ng kalihim, sa simula pa lamang na binuo ito alinsunod na sa 1987 Constitution. We subscribe to the position that the BBL was done within the flexibilities of the Constitution. We would not hazard or submit a bill which from the very outset will be infirm. That's why it was studied by the legal team also in the office of the president. So, but there will be discussions on some lawmakers hold the view that some provisions are unconstitutional, and we are there to explain the provisions and to explain to them the constitutionality of those provisions. Binuoan niya ni Pangulo Aquino ang Peace Council kasabay ng paglulunsad ng Peace Summit para maipaliwanag ng tama at bigyang kaalaman ng publiko sa isinusulong na pagbuo ng bagong Bangsamoro. Sa harap na rin ito na epekto sa peace process ng gobyerno at MILF, pati na ang sinusulong na BBL sa Mamasapano incident na kinasawi ng 44 na Special Action Force. To inform, to disseminate, and to educate. I think that's the three main purpose of going through and informing all the stakeholders, and by stakeholders we mean all of us, informing all of us, educating all of us, and disseminating the information to all of us. Yun ang kailangan nating paliwanag. At dahil sa mas malawakang pagdidiskusyon, maraming mga tanong mailalabas, at doon siguro magkakaroon ng mas magandang pagkakataon magkaroon ng pagpapalit ng kuro-kuro. Nauna nang sinabi ni Representative Rufus Rodriguez, chairman ng Ad Hoc Committee, na kakailanganan nila ang resulta ng Peace Summit para sa pagbalangka sa BBL. Bagamat kinilala ng Government Peace Panel ang kahalagahan ng dagdag impormasyon mula sa tinig ng mga tao, tiniyak naman ni Government Peace Panel Chief Miriam Coronel Ferrer, walang nilabag ang BBL sa konstitusyon. That body is a citizens forum, so these are citizens who will be who will add to the voices of in bringing that kind of awareness, clarity, and other issues or concerns that they might want to put forward, especially before Congress, because the fate of the draft law is certainly in the hands of Congress. Partikular na binigyan din dito ni Ferrer ang pagsasagawa ng audit ng podo ng Bangsamoro sa ilalim pa rin ng Commission on Audit, pati na rin ang sistema at personnel mula sa Commission on Elections. Ayon kay Ferrer, ipinauubaya na rin nila sa mga mambabatas ang pagsuri pa sa naturang panukalang batas. The point is to have offices that would look for, that would ensure that there's a good protection of human rights and actually address cases of human rights violation, that there's an office that supports and undertakes internal auditing, and that there's a regional COMELEC office. These are all, you cannot simply do without all of this. And they are all meant to precisely enhance the cooperation and the greater accountability as well within the Bangsamoro. So I hope yung pong mga constitutional bodies na yan, we're not saying that the way the law is drafted now is the best language already that there is, and we look up to the wisdom of Congress to be able to come up with a much better language, precisely to be able to avoid these kinds of misinterpretation. Paliwanag naman ni Budget Secretary Butcho Abad, aabot lamang sa mahigit 36 billion pesos ang pondo ng Bangsamoro kada taon, taliwas sa report na mahigit 70 billion piso. Annual block grant na yan talaga yung budget ng ARM.
walang discretion, walang complete discretion dyan sa annual block grant. Kasi sa budget ng ARM, mga 42% ay napupunta sa sweldo. At 80% of that, sweldo ng mga teacher. So yan, hindi mo pwedeng galawin yan. Yung sa block grant na yan. Tapos about 12% of that goes to MOE, pambayad ng ilaw at kuryente, tubig. So ang capital outlay dyan na may discretion ng armed government kung saan ilagay is about 46%. So ang isang bulk ng funds sa ARM napupunta sa Bangsamoro government. Pero another destination of funds given to ARM is in the form of IRA ng mga LGUs. At yan po ang ating pag-uulat mula dito sa Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako po si Rocky Ignacio para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat, Rocky Ignacio.